Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Oras naton mga kasangkayan. 20 minutos na ang naglabay sa Launas, San Culo. Adlaw kita yan na Martes, July 29, 2025, day 210 over 365 days. Good morning, good afternoon, good evening. Kumusta man ka mga tanan? Live kita yan nga nasusubaybayan sa aton Facebook page, YouTube page, Radyo Pilipinas Kalbayog. Nababatian sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Kaupod natin sa Master Control sa Ramonet Perito, Israel Gonzalez, ngan Engineer Francis Marnie Balvas, ngan sangaran san aton acting station manager Hinaro Navalon, ako luwatan iyo makakaupod Charmaine Perito. Okay, panawagan kita mga kasangkayan. Jadi may da anunsyo ngagin palusad ang sangguniang panungsod sa syudad sang Kalbayog. Sara nakatalaan magdumara public hearing buwas ini adlaw Miyerkules, Hulyo 30, 2025 sa Kalbayog City Sports Center, 9 a.m. para pagbaton san komunikasyon naging sumite ni Alkalde Raymond Uy pag-request sa sangguniang panungsod nga igpasar an ordinansa na magpasar ordinansa nga makapag-provide 500 pesos nga monthly monetary assistance sa mga bona fide persons with disability, PWD. So sa pinaagi sini nga legislation ang mga mag-attender sini nga sabi nga public hearing buwas adlaw Miyerkules, July 30, 9 a.m. sa Kalbayog City Sports Center. So dako nga bulig an iyo mga suggestions or opinions para pag-expedite sini nga legislative action sa sanggunian. Okay, usa pang anunsyo. Anunsyo ginpalusad tikang sa Provincial Health Office, Samar. Sa irabubuhaton nga health awareness campaign, buwas ini adlaw Miyerkules gihapon, July 30, 9 a.m. dito naman sa Barangay Ubayan Covered Court, Pinabakdaw, Samar. So ini nga kampanya ginorganisa sa Provincial Health Office sa pakigsumpayan sa LGU Pinabakdaw. Ang nasabing health awareness campaign may tema, kalusugan ay kayamanan sama-sama sa pagtaguyod ng malusog at masiglang pamayanan. Ining inisyatibo nagtutuyo nga mapahitaas ang awareness sa mga key health issues ug pag-empower sa mga miyembro sa komunidad sa kinaadman ug mga resources
para sa preventive healthcare. So pinaagi sa edukasyon, pinaagi sa mga libre nga screening ug essential services din po promote an mas healthy nga lifestyle, mas temprano nga pag-detect sa mga sakit ug sugad man overall well-being sa mga individual. So, sa aton pagkaurusa, makakaporma kita mas marigon, mas healthy nga komunidad para sa mas maupay nga kabubuwason. Okay, so pinaagi gihapon sa nasabing nga kampanya, iglalayagay ang masunod nga mga tupiko ug mga serbisyo. So magkakamiada sin hand, foot, and mouth disease, HFMD, discussion, sugad man monkeypox prevention, health promotion, rabies control and bite management, dengue, HIV or AIDS awareness and testing, tuberculosis, TB education, immunization services, nutrition and maternal and child health, family planning, adolescent health and development, sugad man maternity kit distribution. So, sa mga matender buwas ini adlaw Miyerkules, July 30, 9 a.m. sa Barangay Ubayan Covered Court, Pinabakdaw, Samar, kasumpay sa erabubuhaton nga health awareness campaign. Pag-ulpot naman adlaw Huwebes, July 31, adi anunsyo tikang sa Land Transportation Office, LTO Region 8. Era maihang inisyatibo nga magkamiada na plaka ang nga tanan nga mga driver. So an LTO Region 8 free plate distribution mapakadto sa Santa Rita, Samar. Yan ay ni maabot Huwebes, July 31. 9 a.m. ang pagtitikang sa nasabing nga aktibidad. So ang mga motor vehicle owners dida sa Santa Rita, Samar ug sugad man sa hipid nga mga munisipyo, inibitahan kamo nga mag-atender sini nga nasabing nga aktibidad para sa libre nga distribusyon san plaka san iyo mga motorsiklo. So alain gihapon pagdara san iyo original nga CR ngan latest OR. Sugad man pagdara government issued ID san rehistrado nga tag-ada. Ngan if magka-claim on behalf san tag-ada naman pagdara photocopy san iyo valid ID ngan photocopy san rehistrado nga tag-ada san ORCR and san sugad man pagdara government issued ID. Okay, so pahinomdom waray po babaydan ini nga serbisyo. So libre po ini nga serbisyo sa Land Transportation Office. Ngan para sa venue o kadugangan nga detalye, alay nala pag kooperar o pakig-koordinar sa LGU Santa Rita. Okay, kato naman kita sa Northern Samar. Announcement ikang sa PLGU, Provincial Government of Northern Samar. So heads up para sa mga Nortehanon nga nursing students. Okay, so ang provincial government ilarom sa administrasyon ni Gobernador Harris Ungchuan padayon sa pagpatuman Nursing Scholarship Program NSP, pagsuporta sa edukasyon sa indigent ug deserving nga mga nursing students ug sugad man makabulig pagpauswag sa pagpadangat serbisyo panlawas sa mga pampubliko nga mga ospital sa probinsya sa Northern Samar. Pinaagisan mas damo nga mga human resource o mga health workers. Ang PGNS NSP Board ginanunsyo nga abrido na sira pagkarawat aplikasyon para sa mga nursing scholarship program applicants. Kinikangan ini yan na Agosto 1. Yan na ini adlaw Viernes. Again, open na ang application para sa nursing scholarship program August 1. Adlaw Viernes. First day sa bulan August. Okay, so ini nga nursing scholarship program, first
come, first serve. So era kakarawaton, first 100 applicants only. No? So yan na pala igandam na niyo ang iyo mga aplikante. Ano? And of course, nursing graduates who will be taking up review for the board exam are also eligible to apply. So ilarong sini nga programa nga gintikangan sa naglabay tuig 2024 pinaagi san liderato ni ane Gobernador Edwin Ongchuan na nasabi nga mga recipients san scholarship makakarawat assistance kutob san ira pag-review sa nursing board exam and ang kabalyo kung makapasar ka mo kinahanglan niyo magtrabaho sa pampubliko nga mga ospital. So kada tuig nga kamo naging beneficiaryo. So kung 1 year kamo naging recipient sining scholarship program, equivalent sa 2 years nga government service. So kung 2 years kamo nga beneficiary sining nga scholarship program is 2 times 2, 4 years nga magtatrabaho sa pampubliko nga mga ospital. So para makonsiderar nga aplikante alain pagsumiter sa masunod nga mga dokumento, so wala ba ini ngan para san kompleto para wari ka mo malikatan so alain nala pagbisita sa official Facebook page san the Provincial Government of Northern Samar para san kompleto nga detalye san mga requirements nga igpapasa. Okay, oras naton. 30 minutos na ang naglabay sa alauna San Kulop. Kita mabalik ko humanlasan pipera ng mga pahibaro. Affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Good morning! Balitaan, kwentuhan, chismisan at updates. Dinhi lang sa 13th Hour Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog.
oras naton mga kasangkayan. 26 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulo. Okay, so ini si DLZ, no? Simunta pa ni best friend para naton may memorize niya settings. Okay, so update na kita sa kamutangan sa aton panahon. Adi si Ma'am Chanel Dominguez, weather specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sun updates. Okay, so mag-update ani kita sa naton panahon, partikular dinhi sa syudad San Calbayog. Sa aton temperatura, ada sa 32 degrees Celsius. No, madampog na itong kalangitan. So thankfully, nagundang nagihapon. An pag-inuran, pero gihapon na ito kaadlaw. Pero kasi mana, nga wari undang nga pag-inuran, makusog nga hangin. Nga naka-apekto sa aton mga residente. Okay, so pinakahamubong nga temperatura sa 32 degrees Celsius ay pinakataas ini. Pinakahamubo sa 27 degrees Celsius. So magkulop, wala kita expected nga pag-inuran mga kasangkayan. Pero of course, dirigahapon kita malimot nga pagdarasan protection sa lawas, sugad san payong. Again, payong, rain or shine po inya, no? So mas maupay gihapon nga magdara na lang kita. Of course, dara gihapon kita sin kalo, sugad man raincoat, labi na sa mga nagbabiyahe. Okay, so adi, balikon ta na si Ma'am Chanel Dominguez, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san kompleto nga detalye san kamutangan san aton panahon para na adlaw Martes. Naglabas tayo ng thunderstorm advisory. Galing po ito sa NCR-PRSD. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan lalo na dito sa may Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Posible itong tumagal ng susunod na 2 oras. Para po sa next update natin, dito sa mga nilalabas natin thunderstorm advisory at mga heavy rainfall advisory po natin, ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph. Para naman sa ating satellite imagery, kung matatandaan po natin, meron tayong 2 bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na ito ng monitoring domain ng Pag-asa, pero dahil dito po sa 2 bagyo, nag-e-enhance pa rin ito ng southwest monsoon or habagat na umiiral dito sa buong bansa pa rin naman natin. Pero inaasahan po natin, yung mga pag-ulan ay maitatala natin, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kanina 5 a.m. naglabas po tayo ng weather advisory hinggil sa magiging ulan nitong southwest monsoon, lalo na dito sa western section ng Luzon. Pero kung makatatandaan po natin, magkaiba po ang weather advisory at ang heavy rainfall warning. Kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rain po ay yellow. At iba po ito dito sa yellow warning na nilalabas po natin kapag meron po tayong heavy rainfall warning. So huwag po natin gawing basehan ng class suspension ng ating weather advisory. Pero kung makikita natin, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan natin ng mga nakaraang araw, saturated na rin po yung ating mga kalupaan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po sa mga pagbanta, mga pagbaha pa rin at mga pagguho ng lupa. Bukas naman, inaasahan natin, hihina na rin yung epekto netong southwest monsoon natin. Kung makikita natin, nabawasan na rin yung makakaroon ng mga significant rainfall. At inaasahan na lang natin ito dito sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pero inaasahan pa rin po natin, 50 to 100 millimeters of rain pa rin po ito. Mataas pa rin po ito. So iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin patuloy na magkakaranas ng maulap na papawirin na may mga occasional rains, yung mga paminsan-minsan bugso na pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Kung makikita din natin, inaasahan pa rin natin buong Luzon natin, makakaranas pa rin naman ng mga ulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, kasama na ang Metro Manila. Pero para naman dito sa Mimaropa at Bicol Region, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon. Pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi, dulot pa rin naman ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 28 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan natin, magiging mainit at maalinsangan po, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May epekto pa rin naman po yung southwest monsoon natin dito sa may Visayas at Mindanao. Pero hindi na po ito magdadala ng mga significant rainfall, pero inaasahan natin, magdadala po ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa madaling araw, sa hapon at sa gabi po natin. So, iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan at magdala po tayo ng payong, pananggalang sa init, lalo na sa umaga, at pananggalang sa ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan, Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius, Tacloban, 28 to 34 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin na 27 to 33 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius, at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na gale warning kaninang 5 a.m. at dito ito sa coastal waters ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat at mga mangingisda po natin, na delikado po pumalaot dito po sa nasabi po nating coastal waters. 13th R Avenue sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Thank you, Ma'am Chanel Dominguez. Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates sa kamutangan sa panahon. Okay, update naman kita sa aton pagtagatubig Kalbayog Water Company Incorporated. Okay, good news sa mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update kita pagtaga kuryente, unahon naton sa Malco 1. The good news pa sa mga konsumidor, waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong naman san pagkaparong san kuryente. Same as sa Malco 2. Okay, waray luwat service advisory. Ano? Okay, good news kita. Okay, so lain pa san service advisory may ginpalusad lugod nga disco action schedule ang sa Malco 2 para inisan mga MCOs, miyembro, konsumidores tag-ada nga waray pa makapagbayad san power bill. So alay na no, kung may pa ka mo mga arrears or kabaridan, yan ang bulan, alay na po pagbayad para dire kita mag-disco. Disco nga waray paturunggon ano kasi waray kuryente. Okay, siya na bugas nga semana may schedule sa Santa Rita, Basay and Marabot area. Kato naman kita sa Northern Samar pagtaga kuryente, Nor sa Melco. Isa pa nga good news sa mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. Oras naton, 10:07 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Kita mabalik ka humanla san tipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 13th R Avenue. Oras naton mga kasangkayan. 14 minutos na la nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulop. Okay, so announcement kita balik tikang ini sa sangguniang panlungsod dinhi sa siyudad sang Calbayog. Kundiin buwas adlaw Miyerkules, Hulyo 30, magkakamayada public hearing dito ini bubuhaton sa Calbayog City Sports Center 9 a.m. para pagbatonsan communication gagin sumite ni Alcalde Raymond Uy sa sanggunian pag-request pagpasar ordinansa to enact an ordinance providing 500 pesos monthly monetary assistance to persons with disability PWD. So bona fide PWD sa siyudad San Calbayog. Again, sa mga ma-attender, buwas ini adlaw Miyerkules, Hulyo 30, bubuhaton sa Calbayog City Sports Center 9 a.m. ang public hearing para sa 500 pesos monthly monetary assistance to persons with disability PWD. So dakong bulig aniyo igpapaabot ng mga suggestions or opinions para sa mga miyembro sa sangguniang panlungsod. Okay, usapang announcement. Yan na ini maabot Friday, August 1, 2025. So, alas 8 sa aga, dito sa Samar Convention Center, Catbalogan City, Samar, bubuhaton ang Buntis Congress 2025, Healthy nga Burod para hin Samar nga makusog. Kasumpay sa selebrasyon sa Summer Day ug Breastfeeding Week, ang Buntis Congress 2025 magahatag highlight o spotlight sa maternal health nga importante nga papel sa mga nanay sa pagporma mas marigon o healthy nga probinsya sa Samar. So sa nasabi nga Buntis Congress 2025 highlight o magiging highlight ang mga diskusyon sa nutrition during pregnancy, family planning, recognizing danger signs,
breastfeeding benefits ng HIV awareness and prevention. Nagkakamay dalawat libre nga mga serbisyo o giveaways. May da buntis kits, prenatal consultations, food packs, ng dental care. So, matendera natin mga burod nga mga nanay. Yan na ini adlaw Viernes, August 1, 2025 sa Summer Convention Center, Catbalogan City, ini nga Buntis Congress 2025. At sa katapusan, anunsyo tikang sa City Health Office sa siyudad San Calbayog. So yan na abot bulan Agosto, pagtitikangan ang pagbakuna sa aton mga kabataan nga ada sa grades 1 ngan grade 7 nga mga babayi ug lalaki nga tatagan sa TD ug MR vaccines ngan grade 4 para sa babayi edad 9 kutob 14 anyos tatagan sa HPV vaccine. Para ni sa aton mga kabataan nga nangingiskwela, So kikinahanglan ang consent tikang san kag anak o guardian sa nasabi nga kabataan. Ang consent in makukuha sa aton mga school advisors. Para sa dugang kasayuran alayon pag-message or tawag sa pinakahari nga health center sa aton barangay. Okay, oras naton mga kasangkayan. 10 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 San Kulot. Okay, so since medyo pa man kita oras, yan na nga Martes. Aton, trivia. Yan na adlaw Martes, July 29, aton ginsa-celebrar ang Rain Day. Adlaw San Uran. Pero, pagpinsar kita ni Rain Day, inapinsaran natin. Hulos ng sapatos, hulos ng mga gamit, forever nga traffic, stuck sa traffic. Pero, ang Rain Day, mga kasangkayan, pahinumdum luwat sa aton nga minsan kinahanglan umuran para kitain makapahuway. So sa aton tip, yan ang adlaw, treat rainy days as reminders to reset. Okay? Treat rainy days as reminders to reset. Yes, mga kasangkayan, diri la kasi, diri la nga dapat bisi-bisihan kita or may da kita kinta trabaho permi para matawag nga productive kita. Minsan ang pinaka-productive nga pwede mo himuon in an pumahuway undang anay sa imo trabaho ngan huminga. Okay? Kasadamo kasi sa aton, kadamaan sa mga tao yan na haros automatic na laan mga aktibidad ang dalagan sa era kinabuhi. Ito nga magmamata sa aga, para magtrabaho, pag-uli sa balay, kahaman sa trabaho, magtatrabaho na luwat sa balay, and repeat. Ordinary. Kada adlaw na lang agin hihimo. Pero kung nauran nga ni, bagan, tawag san kalikasan, nga pumahuway man kita, kasi diri kita robot. And you know what, mga kasangkayan, that is okay. That is okay kasi, saring pa, you are just human. Atro, diri ka robot. Diri ka masisaring hubya, kung magpahuway ka. Kasi, tawo la kita. So yun na, nga adlaw. Karag natin ipakiana naman sa iyo. Kuy kun nauran nga ni, nanon iyo trip, trip niyo ang ginbubuhat. Basta nagiinuran. Comment lang ka mo sa natin live sa atong programa 13th Hour Avenue. Kung nag-inuran nga ni, karag niyo uminom sin mapaso nga kape or mapaso nga tsokolate, sugad man mamati sa mga musika. Kaya kung nauran nga ni, karag niyo, ito, nakabati kang permi, mag-journal.
Sugad man mag-daydream naman. Okay? So, comment lang mo mga kasangkayan. Letter A, kay kung nauran nga ni karag niyo uminom sin mapaso, nga kape or tsokolate, ngan mamati musika. Or letter B, kung nauran is karag niyo in mag-journal, ngan mag-daydream. Comment lang mo sa aton programa 13th Hour Avenue or kung may da ka mo iba pa nga saring pa ritual nga ginhimo basta na oran pwede let niyo i-share din sa aton comment section sa aton programa 13th Hour Avenue. Okay, oras naton. 6 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 2 san kulop. Nabation naton anay aton mga kasangkayan na nagkikita sa aton live. Yan na nga kulop. Good afternoon. Roda Abachardiao. Di na makiana, ma'am sir, hiring po ba kayo dyan sa Radyo Pilipinas? So, Miss Roda, sa dider pa kami hiring yan na. Pero of course, in pagsubaybay la permisan website, san CSC, posted man kung may ada hiring, sa opisina. Okay, batiin taluwat, good afternoon. Good afternoon, Irish Nicole, Franz Navarrete Probed, Jennifer Gulmatico, Rachel Garciso Taladro, Rom Navales Tugunon. Good afternoon, Liza Matias. Good afternoon. Good afternoon, Mara Alba. Ay atan mga OJTs. Nag-graduate na atan mga OJTs. Mingaw na kami otro didi. Good afternoon, Philip Estrada, Prince Marvin Cabonegro. Good afternoon, Samuel Cuno. Good afternoon, Merlene Garaza. And good afternoon, Shane Rowado. Ngan sa tanan nga mga nagkikita, nagsusubaybay sa naton live sa Facebook and YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog. Sugad man mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Oras naton, 4 minutos na lang nagpapabilin antis magalas 2 ang kulop. Bueno, di na nagtatapos sa naton storya. Magkita-kita naman kita buwas nga adlaw. Miyerkules, July 30, 2025, tikang 1 p.m. to 2 p.m. sa lain na luwat nga edisyon sa aton programa. Nakaupod naton sa Master Control, si Ramonat Perito, Israel Gonzalez, ngan Engineer Francis Marnie Balvas, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Novelon, ako luwatan yun nakaupod, Charmaine Perito. Day 210 over 365 days. Happy Tuesday. News and current